Good morning po. Good morning. Misteryoso po, tagapaglingkod. Happy Sunday po sa lahat. Check. 3:10 March 10. Bilis ng panahon. 9 months na lang, Pasko na naman. Anyway, just kidding aside. Happy Sunday po sa lahat. Well, ito na naman po ako. Magbibigay ng biyaya, inspirasyon, and motivation sa inyong lahat. Ako pala si Misteryoso. Please like and subscribe and share this video to your friends and family, so that they could enjoy also the blessings and love of God that you will hear to this video. Ano pa? So, I just want to start with the topic of keep the fire burning. Ay, ang sarap pakinggan. Keep your fire burning. Kasi po, ba't ko po nasabi yun? Ba't ko po nasama? Ba't ko po naging topic yun for this day? Dumating rin po kasi sa points ng buhay ko, ako ay naging manhid. Dumaan tayo sa taglamig. Dumaan rin po tayo sa panahon na nakalimot sa Panginoon. Nandun po tayo sa sinasabi natin makamundo. Na-enjoy ko. Nakalimot ako. Dumating rin time sa buhay ko yung pinalo ako ng Panginoon. Napakasakit. Well, this is the topic that I want you to hear. Kasi ayoko po sa mangyari sa inyo ang nangyari po sa akin. Na nanlamig po ako sa Panginoon, nawala yung apoy. Sobrang dami ko pong pinagdaanan. Sabi ko nga, dumating yung anxiety, depression. Dumating yung point na sabi ko ayoko na mabuhay. Pero papasalamat pa rin ako sa Panginoon na kahit naging pasaway ako, na kahit nakalimutan ko siya, hindi niya kinalimutan. He lights up the fire in my heart to get back to the Lord and serve Him. Mga kaibigan, di ko po ma-express kung gaano ko po kasaya, kung gaano po ako ka-bless yung panahon na yun, na bumalik po ako sa piling Panginoon. Yung nasa utak ko lang nun, alam niyo po kung ano, yung nasa mundo ako, masaya, magtrabaho, magkapera, magsaya. Diba? Cycle of life. Trabaho, enjoy. Trabaho, enjoy. Talagang makamundo. Well, this part of the story of my life is just like yours. Napakasimpleng bagay lang yan, pero pare-parehas tayong ginagawa. Umiikot lang ang buhay natin para magtrabaho, para kumita ng pera, para may pakain sa pamilya. Pero yung pagsisimba at bibigay oras sa Panginoon at panalangin, nawawala. Nakakalimot. Minsan di na tayo nagsisimba kasi na-disappoint tayo ng isang membro o nadapa tayo. Minsan nalimutan natin yung Panginoon kasi nagkaroon ng trouble sa buhay natin. Lord, bakit ganito? Diba? Sinisisi pa natin siya. Well, mga kapatid, this topic is for you. If you know you don't have any more time to the Lord, if you know that you don't ever pray again, if you know that you are lost,
Mga kapatid, let your fire burn. Keep your fire burning. Huwag yung hayaan dumating yung oras na paluin pa kayo ng Panginoon para malaban yung na nandyan siya nag-aantay lang sa inyo. Marami ng circumstances na dumating sa buhay ko na sana di na maulit. He always give me a second chance, a third chance, a fourth chance. Those chances na naging maayos ako, di nakakalimut ako. Those chances na nagkaroon akong blessings, nalimutan ko pa rin siya. Those chances na yung answered prayer, but beneath of it, nakalimutan ko magpasalamat. Those chances na na-promote ako, nag-enjoy ako, pero di ko pinahalagahan. Dahil sabi ko sa sarili ko, kaya ko yan, gawa ko yan, ako yan eh, di ba? Well, to keep the story short, lahat tayo nagkaroon ng ganun sa buhay, pero nakalimutan natin siya. Nakalimutan natin magpasalamat sa Kanya. At minsan nawawala pa tayo ng landas. We feel lost. There's the story in the Bible, the prodigal son. Kinuha niya yung mana niya sa ama niya at in-enjoy ang mundo. May pera, marami kaibigan. May pera, may pang-inom, may pangluho. Hanggang tumating yung time na nauubos ito. Hanggang dumating yung time na ito yung pinakamasakit na part. Hanggang dumating na nilapitan yung mga kaibigan niya, kakala niya kaibigan niya, ngayon di siya kilala dahil wala na siyang pera. Well, that's life. Hanggang ngayon naman meron ganun. Hanggang doon sa downfall na wala na siya mahugot sa kanyang bulsa at wala na siya na makain at kailangan niya na magtrabaho. Hanggang came to the point na kumakain na siya ng kanin baboy. Minsan dumadaan tayo sa ganyan ng buhay, padadapa tayo. That's the reality. Minsan God give us blessing, give us a lot of blessing, at nakakalimutan tayo bumalik sa Kanya. Yung apoy mo sa puso sa pagsisilbi sa Kanya, yung apoy mo sa puso sa paniniwala sa Kanya at pananalangin sa Kanya nawawala, namamatay. Kaya pag minsan kailangan Kanyang paluin at pakainin ng kanin ng baboy, na minsan kailangan mo danasan yan para ma-realize mo at maisip mo bumalik sa Kanya. To that story, bumalik siya sa kanyang ama, sa mansyon ng kanyang ama. Niyakap siya, dinamitan siya, at pinagluto siya. Ganon ang Diyos Ama. Kahit gumawa ka na ng kalokohan mo sa buhay, kinalimutan mo siya, sinaktan mo ang Panginoon, tatanggapin at tatanggapin ka pa rin niya. Paghahanda ka pa niya. Well, to that story, meron panganay na naiinggit doon sa ginawa ng kanyang ama sa kanyang kapatid. This is also a real talk sa atin mga tao dito sa mundong ngayon. Hindi mawawala ang mga taong naiinggit, nagseselos sa atin pag binihiyaan tayo ng Panginoon. That's the reality. Alam nyo, kung ako lang,
nagkakaroon ako rin ng circumstances na ganyan. I keep myself to the Lord. I pray to the Lord. I give it to the Lord. I keep my heart burning to the Lord. I will give you the key. If you are lost, okay, if you are broken, read your Bible. Pray to the Lord. Alam nyo, that's the only key to keep your fire burning, by reading your Bible, praying, going to church, serving God. Yan. Kasi pag ginawa niyo yung mga bagay na yun, I promise you, God will take time to give you all the blessing. God will take time to heal you. God will take time to promote you. God will take time to make your crooked way straight. Boss M, parang naman yun, parang ang hirap intindihin. Simple lang. If you will give time to the Lord, okay, and you give it to the Lord, you pray, you serve God, I promise you, umaga mo pa lang kay ganda na. Kakain ka pa lang ng sardinas, napakasarap na. Na-promote pa lang yung kaibigan mo, ang saya-saya mo na. Yung feeling na you're always grateful for what you have. You're always thankful for every little things that God gave you. Sabi ko nga doon sa dalawang katrabaho ko let's face reality. Hindi ka ma-appreciate ng tao. Lahat ng hard work mo, minsan hindi ka ma-appreciate ng tao. Madaming jealousy, madaming maiinggit sa'yo. At tandaan mo, sa siyam na kabuti ng ginawa mo, sa isang mong pagkakamali, masisira ang lahat. Because you're in the right path of God. Bakit? Bibiyayaan at bibiyayaan ka niya. Hindi kanya hahayaan mahirapan. Hindi kanya mahihirapan. Hindi kanya papahirapan sa buhay. Everything will go at peace. At nandyan nga, sabi nga, greater blessings comes greater persecution. Lahat ng mga lilit na bagay mapapasalamat mo sa Panginoon, may enjoy mo. Blessing yan eh. Bigay niya sa iyo yan eh. But remember this, there will came a persecution. Sabi ko nga eh, parang transformer lang ah. No sacrifice, no victory, sabi ko. Ganun talaga. Di lahat ng bagay sa mundo pag ginusto mo, makukuha mo. No? Give it to the Lord. Minsan bibigyan niya sa'yo masigit pa sa inaasahan mo. Keep your heart right with the Lord. Keep your fire burning to the Lord. Huwag ka manglalamig. Once na nanglamig ka, kapatid, ikay mawawala. Mawawala ang direction mo, mawawala ang pagmamahal mo, mag-i-enjoy ka sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta sa mundo.
Sabi nga nung ako yung nawala ako sa ano sa sarili, sa focus ko sa Panginoon. Nawala yung landas ko for a long time. At nagkaroon na ako ng anxiety at depression. Yung verse na nabasa ko kaagad nun, yung Psalms 23. Psalms 23:4 yata yun. Even though if I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. And Exodus 14:14. Diba? Keep silent, and the Lord will fight for you. Yan yung mga verses na nabasa ko noong panahon na wala ako. Totoo nga yung sinabi niya, seek me and ye shall find me. Thank you, God. And sabi rin sa Proverbs, a wise man will fall 7 times, but he will rise it up again. So mga kapatid, there are some verses in the Bible. If you're lost, if you're broken, or if you're disappointed, if I always say, keep your fire burning. I'll already give you the key. Read your Bible. Okay? Pray. Give thanks to the Lord. So I wish this will be a great blessing to you today. Huwag kayo sumuko sa buhay. Ang Panginoon bahala sa inyo. Thank you for listening. I wish you will have a great Sunday and a great week. God bless you always. Bye for now.